verse 14. Sabi rito ni Juan, sa kanyang salitay, sabi rito, 1 John 4:14, nakita namin at pinatotohanan sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Amen? Binabasa nga ako sa patubo. Nabasa ko sa patubo, alam mo nakalagay ang sulat sa patubo. Pero nagpapasalamat kami kay Felix Manalo na siyang tagapagligtas ng sanlibutan. Mamalik. Taling ba dito? Sabi ko, isa lang ang kinikilala kong tagapagligtas ng sanlibutan. Walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Ako nagpapasalamat sa pagkakas po tayong bisita ito. May dala-dala po sa natin. Welcome po kayo sa kawain ng Panginoon dito. Palakpakan natin ang Diyos. At hindi naman, meron tayo sa isa na pag-umak. Kapatid, hindi mo yung pangalan niya. Iyan. Ribaldo. Yan, Ribaldo, welcome sa kawain ng Panginoon. At kayo ba ay nakakulay Violet. Ano ang pangalan niya? Emil. Welcome pa rito, kapatid. At ngayon ay napakaganda ng ating talakayin. Ang tanong ko ng ating talakayin ay paano ba ako maliligtas? Kaya kailangan alamin mong mabuti at sanisikin mong mabuti kung sino ang tagapagligtas. Kaya ngayon, natapos na po tayo sa pag-aaral na kung sino ang tagapagligtas, wala pong iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Sabihin nga natin, Jesus Christ, Savior of the world. Sinabi kong Jesus Christ, Savior of the world, ang sasabi niya. Jesus Christ, Savior of the world. Jesus Christ, Savior of the world. Savior of the world, Jesus Christ. Jesus Christ, Savior of the world. Siya tama, wala nang iba. Ako lang ang pinipilan sa kapagligtas. Kung may taong ginamit ng Diyos upang makilala ko ang Diyos, ang layunin niya ay upang ipakilala pa rin sa kapagligtas. Amen po. Pangalawa, seek the safe. Seek the safe. Hanapin mo yung mga ligtas na. Amen. Ayun mo kayo. Okay, bakit kailangan hanapin mo yung mga ligtas na? Importante ito. Sabi nga kung meron taong magbebenta ng pinatawag na halimbawa, nagpamember ka sa isang kumpanya pagkatapos may beneficiary, no? Tatanungin mo yung mga beneficiary kung naranasan na ba nila na binigay nga yung kanilang mga benefits. Pero po ba? Pero din tayo, kung meron nang iniligtas ng ating Panginoon, puntahan natin kung sino yung mga niligtas na ang magkakasal na tayo. Pero po ba? Sabi natin, kung sino yung niligtas na ng Panginoon, samahan niyo ko sa Acts chapter 20, verse 28, Gawa 20:28, sabi po dito, ito po yung mga niligtas na ng Diyos. Gawa 20:28, sabi dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan sapagkat ininigay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos sa kanya sinubuhat sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. So, sino yung ligtas? Kundi yung tinubos ng kanyang anak at kanyang banal na dugo. Sino yun? Yung kanyang iglesia. At sino yung iglesia na yun? Yung po yung kapulungan ng mga mananampalataya. Amen? Kapulungan ng mga sumasampalataya kay Kristo. Minsan, iniisip natin, ano ba yung iglesia? Nagkakaroon tayo malaking simbahan. Kung sino pinakamagandang pintura, ang siyang iglesia. Sino nakalagay ng iglesia, ayun ang suling iglesia. Hindi ko ganun yung kapatid. Ang daling gumawa ng iglesia, ng simbahan ng ganyan. Ang hinahanap ng disipulo ng iglesia, universal church, spiritual church. Amen? Yung tao ang niligtas ng Diyos. Yun ang pupunin ng Diyos na sa kalian. Hindi yung mga bato na yan sa kaway bakal. Hindi yun. Amen po ba? Samahan pa ninyo ko. Sino yung spiritual church na ito? Samahan nyo ko. Ephesians chapter 5 verse 23. Ephesians 5:23, sabi po ito. Okay, babasahin ko na po. Ephesians chapter 5 verse 23. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang katawan, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan
at siyang tagapagligtas. Ito. Yung iglesia, yun po yung katawan ng Panginoon. At yung ulo ay si Kristo. At si Kristo ang tagapagligtas ng iglesia. Amen po ba? At isang iglesia ito, mga kapatid, huwag niyong isipin bato, huwag niyong isipin bakal, huwag niyong isipin bahay, huwag niyong isipin na ito'y building. Ang iglesia ang tinutukoy dito yung kayo. Samahan ninyo, 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Unang Corinto, 3:16. Kung sino po ang iglesia ang tinutukoy dito, yung templo. Sabi po rito, 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos? Say the word, kayo. Yan, di ba sabi? Hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos? Yung pang tinutukoy na templo, yung mga yari sa bahay, ako, baka building, hindi ho. Ang sabi kayo, turo mo yung katabi mo. Ikaw. Kayo, ang marami, kayo. O, hindi nyo ba alam na kayo ang templo ng Diyos? Yan ang tunay ng iglesia. Ayan mo ba? Ayun, ang sabi rito, hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos? At naniniran sa inyo ang kanyang espiritu. Sa madaling sabi, ang tunay na iglesia ng Diyos ay yung mga taong tinitirahan ng Espiritu Santo. Amen po ba? Kapag wala ang tao ng banal na Espiritu Santo, hindi kasama o hindi kabilang sa kanyang katawan. Amen? Sapagkat ang Espiritu Santo ang tumatawag upang ikay iugnay sa pagkikipagsa kay Kristo upang ikay makasama at bahagi sa katawan ni Kristo. Yung may Espiritu Santo. Amen po ba? Kaya po tayo ito, meron pong ginagawa na life in Spirit seminar every Sunday naman. Kapag nakita niyo sa isang buwan, meron pang 5 linggo. O, 5th Sunday. Kasi madalas 4 lang na Sunday, yung ba? Pero kapag makita niyo meron pang 5, meron po tayong life in Spirit seminar. At kung sino man ang tumanggap ng Espiritu Santo, ito ang naging opisyal na kabahagi ng katawan ni Kristo. At ito yung iglesia ang iniligtas niya. Amen po ba? Baka isipin niyo, bato na naman yung iglesia niya. Hindi po. Tatahapan ninyo ako. Paano trabaho ng Espiritu Santo? Ephesians chapter 2, verse 22. Andiyan na po ba kayo? Ephesians chapter 2, verse 22. Basa. Sabi dito, sa natin 21. At sa pamagitan niya ay nagkaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali. O may gusali pala dito. At nagiging isang templong banal. O kita mo na? Sino yun? Dahil dyan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Hindi pala yung bato, kundi yung dahil dyan ang inyong pakikipag-isa sa Kanya. Kayo may kasama ngayon naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sino yung Espiritu niya? Espiritu Santo. Trabaho ng Espiritu Santo na tayo pag-ugnayin, pagkaisahin. Amen. Upang tayo maging isang katawan ni Kristo sa Kanyang babalikan pagdating ng araw. Samahan ninyo ako itong iglesia nito. Sabi mo, ikaw ba'y bahagi na ng iglesia? Ha? Bahagi ka na ba? Baka malo, nakikisali ka na. Yeah. Amen. Ha? Alam mo ba, ang dami natin kapatiran, hindi lang dito. Bakit? Ang iglesia ang gumagawa, ang Espiritu Santo ang gumagawa sa iglesia. Pumunta ka ng Africa, pumunta ka ng Amerika, ang dami natin kasamahan ng mga Kristiyano na puspos ng Espiritu Santo. Amen? Sapagkat tayo pinagkaisa, nagsimula yan nung panahon pa ng Pentecostes. Kaya hindi 1940 nagsimula ang iglesia. Noong panahon, 33 years after death of Jesus Christ, nag-umpisa ang iglesia at patuloy na nagpatuloy hanggang ngayon. Amen po ba? Hindi namatay ang